Hello guys, nandito naman ako, nag-vlog. Matagal na rin di ako nakapag-vlog. Dahil sa busy, dahil sa crisis dito sa Paris, hindi na naman lahat ng Pilipina dito sa Paris, OFW, walang mga trabaho. Pero sa mga kagaya namin, kagaya ko na nagpaparin ng estudyo, mga tourist, mahirap dahil nga po walang mga tourist dito sa Paris. Kaya, yun. Kaya ganito pala ang feeling pag walang trabaho, lalo pag gusto mo magtrabaho, ayaw naman ng asawa mo dahil nga hinihintay na bumalik yung dating dito sa Paris, na bumalik na ah, yung mga tourist na magbakasyon dito. Pero tingin ko matagal bago ngayon. Isa dahil sa na-stress din dahil nga siyempre may pamilya sa Pilipinas, gusto mong silang tulungan, gusto mo silang yung padalhan, lalo yung parents mo, yung anak mo doon, o hindi mo sila dahil nga siyempre wala kang worth. Kahit paano may naitabi ka, kaya lang may credit ka rin sa Pilipinas, hindi ka basta-bastang makapagbigay dahil siyempre habang wala pang worth, tipid-tipid, kaya masyadong ma-stress ka. Kaya ito, ang ginagawa ko ngayon, may mga nabiling mga antique na object dito sa Paris, binibenta ko. Kaya lang sa sa crisis nga, walang madalang bumili. Kaya ganun. Kaya sinishare ko lang yung buhay ko ba yun? Oo, buhay na Pilipina dito sa Paris, na may asawang Portuguese, na hindi ka basta-bastang makapagtrabaho. Kailangan talaga sabihin mo ganyan, saan ka magpunta, anong oras ka darating, saan ka, ganon. Hirap nakaka-stress kung minsan. Mabuti kung ibigyan ka lahat ng pangangailangan mo, lahat ng anong gusto mo, di ba? Paano kung hindi? Sasakit ang ulo mo, di ba? Yun. Kaya sinishare ko lang tong experience ko sa napangasawa kong Portuguese. Hindi naman siya rin, kaya siyempre walang kita na kaya nahihirapan din. Pero sana bumalik na tong bumalik yung dating buhay dito sa lahat ng mundo, para kawawa naman din yung mga walang talagang trabaho at saka walang pera na kaya ito, nandito ako sa kusina na nag-iisip paano gagawin. Don't get up, sabi nga. Wala nag-iisip ako paano makapera, paano kumita ng dito. Kailangan din na pag nagdesisyon ka kailangan sabi mo muna dun sa isa na para ayaw niya o hindi, ganon. Kung ayaw, wala.
Hindi ka talaga ano, hindi mo masusunod yung gusto mo 'pag ayaw dahil mag-away lang kayo, eh. Kaya ang ginagawa ko kung ayaw-ayaw, kung magbigay ng ilang 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 months na mula nung March, April, May, June, July, 4 na buwan hindi nagbigay. Pagkatapos mula nung ano, hindi nagbigay, eh may ipon tayong konti, yun ang ginagastos sa Pilipinas. Yun. Eh nung nagreklamo na ako yun, nagbigay ng pambayad ng car doon o pangkonting ano doon. Yun, kailangan kasi ano eh, artian mo o pagalitan mo o mag-ano ka para lang maano yung feeling mo dahil gusto-gusto mong kumita, gusto-gusto mong gusto-gusto mong magtrabaho, eh hindi ka payagan. Eh mabuti kung magbigay ng sapat, 'di ba? Okay lang. Eh kung paano kung eh yung maipon ka o may konting pera, eh nakahanda naman sa pambayad mo o kaya uh, mga pang araw-araw doon sa Pilipinas. Dahil may pamilya ka rin doon. May nanay, tatay ka, eh kailangan suportahan mo rin. Kahit na paano, magbigay ka. Kahit na pang-grocery nila, 'di ba? Dahil ako yung taong na hindi ko matiis din yung magulang ko. Kahit na nagbibigay din ako kahit konti na pang-grocery din nila doon. Yun, kaya hirap din, hirap talaga. Ang hirap hindi ka makapagdesisyon. Kaya payo ko sa mga ibang Pilipina dito, meron din yung iba na mabait na hayaan ka na lang, ganun. Itong asawa kasi, hindi naman lahat ng mga foreigner o lahat ng ganyan ugali. Eh may kanya-kanya. Kaya yung sinasabi kong 100% na mag-isip-isip muna kayo, okay lang din yon. Kaya lang piliin nyo po yun. Kaya hindi nyo na mapipiliin yung ugali ng isang tao eh. Hanggang hindi kayo nagsama. Yun ang Pag nagsama naman kayo, kung ano yung ugali niya doon noon din, ganito rin ngayon. Gayang asawa ko, kung ano yung ugali niya noon, kaya lang noon masyado siyang mapilit sa pagkain. Na eh ngayon hindi na. Kaya lang pag doon sa Pilipinas mapili na na pagkain din. Maarte siya. Kung minsan sabi ko nga, huwag ka nang sumama, sabi ko nga. Dahil kung minsan nakaka-visit din yung parang siya yung para siya yung lahat siya nagdedesisyon. Di ba mahirap yun? Yung parang buhay mo nakadesisyon lahat na Kaya hirap din. Ang hirap din ng buhay na ganon. Kaya lang, siyempre, tiis lang. Siyempre, hindi mo maibabalik na yung buhay mo noon na na iwalay kayo mag-asawa. Magagawa mo yung gusto mo, yung magagawa mo yung gusto mo na ganyan-ganyan, na mamasyal ka o kasama mo yung anak mo na ikaw nagde-decide parati sarili mo. Ngayon pag nag-asawa ka na, depende siguro sa mag-asawa. Pero sa kalagayan ko nito, gusto niya kasi siya na lahat ng siya lahat yung magdesisyon ng
ng ng prob ng desisyon ng ano, ganyan-ganyan. Lalo mga bata dito, kung anong gusto, ganyan. Lalo sa Pilipinas, uwi, ayaw ko ganyan, ayaw kong ganyan. 'Di nakakaano, napapaiyak ako ano. Eh, ang hirap ano, konting ano lang, mag-discuss kaming dalawa. Konting sabi ko lang, 'pag ano, akala niya inaaway ko na. Hindi naman, talagang gano'n na yung boses ko pero ano, kung minsan sinasabi ko talaga yung yung nasa loob ko na ano, para alam niya yung nasa loob ko rin na ano, iniiwasan ko lang yung ano, yung mahirap kasi yung away-away ng ano, mag-asawa o kaya yung nagdi-discuss kasi meron akong depression na kung minsan nag-aanoan ng dalawa pagkatapos nag-iisip na ako na kahit ano. Kaya umiiwas ako sa mga ganyan, mga discuss na mag-asawa. Pero kung minsan 'pag ano, hindi ko na matimpi, sinasabi ko na talaga yung nasa loob ko sa kanya, yun. Pero naintindihan naman, tama na, naintindihan na kita, gano'n. Kaya gano'n. Kaya, pasensya na kayo 'pag ano, ngayon lang ako nag-online, ang tagal na. Dahil busy ako rin, kung minsan tinitik-tik ko na lang para ano, para o kumanta para lang mawala yung stress natin. Pero hindi ako mawala ng pag-asa na babalik yung dating ano dito sa Paris, mawala ng COVID. Para bumalik na rin normal na buhay. Kahit paano, nakakasuporta ako doon sa Pilipinas, saka ano, mababayaran ko yung mga bill na ano ko sa Pilipinas. Kaya, sana kayo din mga nanonood diyan na mga kababayan ko ay huwag kayong mawala ng pag-asa na ano, basta magdasal lang po tayo at importante huwag natin pabayaan yung sarili po natin. Babalik din yung buhay yung buhay natin na noon. Mawawala din yung COVID. Kaya mag-pray lang po tayo, magdasal, alagaan natin sarili natin, lumawan tayo sa krisis. Kaya yun lang maipapayo ko sa inyo. Sana ay magustuhan niyo tong video ko. Malamig dahil walang heater. Nakaano ako. Kaya sana nagustuhan niyo tong video ko na konting ano lang, sana naging aral din sa mga ibang Pilipina rin na huwag kayong magpapatalo sa sa mga asawa niyo, yung mga foreigner, yung mga ibang foreigner na nakapag-asawa. Huwag kayong patalo. Kasi lalo kayong mababang tingin 'pag patalo kayo. Kung ano yung ayaw nyo, ipagtanggol nyo. Kung kailan sa sitwasyon ko ngayon din, hindi ako masyadong dahil siyempre, naintindihan ko rin siya na walang mga tourist na kung ano ibigay, yun lang accept ko, ganun. Kaya lang, hindi ayaw ko na mahintayin ng kung kailan din babalik yung dating dito. Kaya nag-iisip ako paano makagahanap ng trabaho na mag-okay siya. Kaya sana may awa ang Diyos na maayos lahat dito sa Paris. Saka kaya salamat sa inyong panonood. Sana paknubayan tayo ng Diyos na may kapal na salamat. Sa susunod ulit,
sikapin kong mag-video na ibang ano, na lalo kayong ano, na makipag yung aras din sa inyo ng buhay na mag-asawa o ano. Salamat sa panonood sa ulit-ulit. Bye-bye.